Okay po, good day po. Ito pong video tutorial na to ay para po sa mga beginners na gustong mag-build ng kanilang mga small solar setup. Yan. Bali, tuturo ko po ngayon sa inyo yung tamang computation po kung paano natin makukuha yung size ng ating mga breaker. Bali, ang example po natin, unahin po natin yung breaker natin papuntang SCC. Example po natin ay isang 200 watts na solar panel. So, ang 200 watts po natin na halimbawa Jinko, ang kanya po ang IMP ay 10.21 amps. So, yan. Ang kanya pong ISC naman ay 10.72 amps. So, bali po dun sa base po sa electrical code, yung current po na kukompute natin, yung susundin po natin ay yung ISC. Ito pong pinaka ISC nya. So, bali kukunin natin yung 10.72 amps na ito. 72. Times po natin siya sa 1.25 para po sa safety factors ng potential irradiance. Then, times uli natin siya sa 1.25 para sa continuous duty niya. So, bali, ang magiging total po nito ay equals natin sa 16.75 amps. O, yan po yung makukuha nating amps. Bali, dito na po tayo mag-base kung ano magiging size ng ating mga breaker. So, pwede po tayong gumamit dito ng 20 amps to 25 amps. Basta wag lang po masyadong malayo dito sa ating nakuhang 16.75 na amps ng ating solar panel to SCC natin. Bali, ito pong one piece lang na to, kasi nga one piece lang kasi malilito kayo kasi kung depende po yan sa connection po ng inyong mga panel, halimbawa series connection or parallel connection. So, gagawin natin to ng ibang video. Ituturo ko lang po muna sa inyo yung pinaka basic paano mag-compute ng size ng ating mga breaker. So, next naman po natin yung from SCC natin, SCC to battery. Pangit po yung sulat ko, pasensya na po. So, halimbawa, yung ating SCC, gumamit ako ng 30 amps. 30 amps. So, pag 12 volt setup po tayo, ang maximum PV po niya, max po niya ay 390 watts. So, dalawa po yung pwede nyo gamitin computation dito. Pwede nyo pagbasihan yung 390 watts na maximum. Kasi may nakalagay na rin po yan sa level kung anong amps yung pwede nyo gamitin. So, 390 is divide po natin siya sa ating 12 volts na setup. Kung 12 volt setup po tayo. Kasi 12 volt setup po, maximum po 390. Iba pa po yung 24 volts setup. Iba pa po yung maximum niya. So, dito lang po tayo sa pinaka-basic. So, ang magiging po niyan, amps po niyan is 32.5 amps. So, bali, tatimes pa rin po natin siya sa 1.25 for safety factor. So, magiging amps natin dyan ay breaker natin is 40 amps. So, ito na po yung gagamitin nating breaker from SCC to battery natin. So, yung isang computation naman po na pwede nating gawin, halimbawa nga, 200 watts yung panel natin, kung hindi nyo naman sasagad yung sa SCC natin na maximum, yung 200 watts natin, pwede di-divide din lang natin siya sa 12 volts. So, makukuha na natin po ay 16.67 amps. So, times po rin natin yan sa safety factors natin 1.25. So, makukuha natin ang 20.83 amps. Dito po, pwede nyo na pong gamitin yung 20 amps. Yan na po yung pinakamalapit kasi konti lang naman po. So, yan po. Bali, dalawang klase po Isang maximum na po. So, ito naman po ay depende po sa panel na gagamitin nyo. So, kung gagamit po kayo ng mga SCC, lagi nyo pong check yung mga parameters nila kung ano po yung maximum nila. Nakadepende po sa sa yung setup, 12 volts or 24 volt setup.
So, proceed naman po tayo dun sa pangatlong breaker na kailangan natin. Okay, dito naman po tayo sa ating breaker na kailangan natin from battery to inverter natin. Halimbawa, 12 volts. Tapos, ang inverter natin ay, sample natin ay Phaeton na 1 kilowatt. Ang maximum po niyan ay 500 watts. Yan lang po ang kukunin natin kasi hindi naman po yun hybrid, mga ganyan. 500 watts po na yan is di-divide lang din po natin siya sa 12 volts. So 12 volts po magiging 41.6 amps. So ito po ay hindi po maximum yan. So pwede nyo pong gamitin dito ay 40 amps. Ang paalala ko lang po palagi, yung ating 500 watts, mas maigi po na wag natin sasagadin para din po sa ikatatagal ng ating mga inverter. Pero kung gusto nyo pa rin pong sagadin yung 500 watts na to, so yung 41 amps natin, i-times nyo lang din po siya sa safety factor na 1.25 amps. Equivalent to 52 amps. So yan po. Pero para sa akin po, mas okay na po tong 40 amps ang gagamitin natin para nga hindi natin masagad yung inverter natin. Compare po dito sa maximum load na gagawin natin. So dito po sa from battery to inverter, pwede na po tayong gumamit dito ng size ng wire natin dito ay pwede tayong gumamit dito ng 10 AWG or AWG. So, mas okay na po yung 8 AWG, mas maganda yung mas malaki po from battery. So, dito naman po sa ating from solar panel to battery yan. Okay na po dyan ang 10 AWG na silicone wire na gagamitin natin. Pero yung from solar panel po, yung pang solar panel po talaga na wire po ang gagamitin natin. Yung mas makapal yung yung pinakabalot niya. Hindi po yung silicone wire. Sana po naintindihan niyo po yung ating video tutorial kung paano natin makukuha yung tamang size ng ating mga breaker. So abangan niyo na po yung mga susunod nating mga videos. Maraming salamat po.